Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Gaya ng dati, narito na naman tayo upang pagsaluhan ang isang kwentong tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong puso at magpapaluha sa inyong mga mata. Handa na ba kayo? Sabi nila, dugo ang nag-uugnay sa pamilya. Pero paano kung ang mismong dugo ang siya ring lason na unti-unting pumapatay sa isang tahanan? At paano kung ang tunay na pagmamahal at proteksyon ay matatagpuan mo sa isang taong hindi mo naman kadugo? Ngayong araw, samahan ninyo akong buksan ang pintuan ng Hacienda Calinaw, isang lugar kung saan ang yaman ay nakabubulag at ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa lupa. Bumukas ang dambuhalang bakal na gate ng Hacienda Calinaw na parang bibig ng isang higanting halimaw na handang lumamon ng sinumang pumasok. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hapon, nagdulot ng kilabot sa balat ni Hiraya. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng kanyang luma at kupas na bag. Ito na iyon. Wala nang atrasan. Kahit nanginginig ang tuhod, humakbang siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila ba may bumubulong sa hangin na huwag na siyang tumuloy. Pero sa tuwing naiisip niya ang kanyang inay na nakaratay sa banig sa probinsya, ang gamot na kailangang bilhin at ang mga utang na kailangang bayaran, nilulunok ni Hiraya ang kanyang takot. Kailangan niya ang trabahong ito, kahit ano pa ang kapalit. Sinalubong siya ng isang matandang mayordoma na may mukhang kasing tigas ng bato. Si Manang Ising, hindi ito ngumiti. Sa halip, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung may dala siyang dumi na pwedeng makahawa sa mansyon. Makinig ka, Hiraya. Maring sabi ni Manang Ising, ang boses ay mahina pero matalim. Mataas ang pasahod dito, doble kumpara sa makukuha mo sa Maynila. Pero may isang mahalagang patakaran sa pamamahay ni Sir Datu. Lumapit ang matanda, halos bumulong sa mukha ni Hiraya. Sa bahay na ito, kailangan mong maging bulag, bingi, at pipi. Kung ano ang nakita mo, hindi mo nakita. Kung ano ang narinig mo, hindi mo narinig. At higit sa lahat, huwag na huwag kang makikialam sa buhay ng mga amo mo. Malinaw ba? Tumango si Hiraya, bagamat kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Opo, Manang. Malinaw po. Hindi pa man siya nakakahinga ng maluwag. Isang humaharurot na itim na SUV ang pumasok sa driveway. Huminto ito sa tapat ng grand entrance. Mabilis na kumilos ang mga katulong para pagbuksan ng pinto ang sakay nito. Bumaba ang isang lalaki. Matangkad, makisig, at nakasuot ng mamahaling suit na halatang galing pa sa opisina. Ito si Datu Makisig, ang bilyonaryong may-ari ng asyenda. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na itsura at gwapong muka, may lamig sa kanyang mga mata na mas malamig pa sa hangin ng Disyembre. Ni hindi siya sumulyap kay Hiraya na nakatayo sa gilid. Para sa kanya, isa lang itong hangin. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Datu. Ang boses ay baritono at puno ng awtoridad. Nasa kwarto po ni Senyorita Mucha, sir, sagot ni Manang Ising. Siguraduhin ninyong hindi iiyak ang bata ngayong gabi. May mahalaga akong tawag mula sa investors. Ayoko ng ingay. Utos nito bago dire-diretsyong pumasok sa kanyang opisina at ibinalibag ang pinto. Naiwan si Hiraya na nakatulala. Ganito ba talaga ang buhay ng mayayaman? Puno ng utos pero walang init? Dinala siya ni Manang Ising sa kwarto ng batang aalagaan niya. Ito ang pangunahing trabaho niya, maging yaya ng kaisa-isang anak ni Datu. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang kwartong puno ng laruan. May mga manyika, may mga libro, at may magandang kama. Pero ang atensyon ni Hiraya ay napako sa batang nakaupo sa wheelchair sa tapat ng bintana. Si Mutya. Napakagandang bata, maputi at may mahabang buhok.
Pero ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatulala lang ito sa kawalan. Sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng napakaganda, amoy mamahaling pabango at nakasuot ng eleganteng bestida. Ito si Dahas Villamor, ang pangalawang asawa ni Datu. Ikaw na ba ang bagong yaya? Tanong ni Dahas. Ang boses niya ay matamis, parang pulot, pero hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Oo po, ma'am. Hiraya po. Sagot ni Hiraya. Medyo yumuko bilang paggalang. Lumapit si Dahas kay Hiraya at hinawakan siya sa balikat. Mahigpit. Masyadong mahigpit. Ramdam ni Hiraya ang pagbaon ng matutulis na kuko ng senyora sa kanyang balat. Alagaan mong mabuti si Mutya, bulong ni Dahas. Espesyal ang batang ito. Minsan, nakakakita siya ng mga bagay na wala naman doon. Minsan, nagsisinungaling siya para kumuha ng atensyon. Kaya huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin niya. Naiintindihan mo ba? Napalunok si Hiraya. Opo, ma'am. Binitawan siya ni Dahas at hinarap muli ang bata. Nakita ni Hiraya kung paano bahagyang napaatras si Mutya sa wheelchair nito nang lumapit ang madrasta. Isang mabilis na takot ang dumaan sa mukha ng bata, pero agad din itong nawala at napalitan ng blangkong ekspresyon. Good girl, sabi ni Dahas sabay haplos sa buhok ni Mutya. Pero para kay Hiraya, hindi yun haplos ng isang ina. Para yung haplos ng isang amo sa kanyang alagang hayop. Lumipas ang mga oras. Gabi na nang matapos si Hiraya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa maliit na kwarto sa tabi ng silid ni Mutya. Tahimik ang buong mansyon. Nakakabinging katahimikan. Hindi makatulog si Hiraya. Iniisip niya ang kakaibang takot sa mata ni Mutya kanina at ang babala ni Manang Ising. Maging bulag, maging bingi. Pero sadyang hindi mapakali ang kanyang puso. Uhaw na uhaw siya. Kaya nagpasya siyang pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Dahan-dahan siyang naglakad sa hallway. Madilim. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa malalaking bintana ang nagbibigay ilaw. Habang napapadaan siya sa tapat ng kwarto ni Mutya, napatigil siya. May narinig siya. Isang impit na hikbi at boses ng isang babae. Mahina, pero dinig na dinig sa katahimikan ng gabi. Sabi ko sa'yo, ubusin mo ang gatas mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Boses iyon ni Dahas. Sumilip si Hiraya sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil ng kanyang paghinga. Nakita ni Hiraya si Dahas na nakatayo sa gilid ng kama. Hawak nito ang isang baso ng gatas sa kaliwang kamay, habang ang kanan naman ay mahigpit na nakahawak sa panga ng bata. Pilit nitong ibinubuka ang bibig ni Mutya. Ang mga daliri ni Dahas ay bumaon sa pisngi ng paslit, sapat para mamula ang maputla nitong balat. Inumin mo to, bulong ni Dahas, pero ang tono niya ay parang yelo na humihiwa sa hangin. Kailangan mong matulog ng mahimbing. Ayaw ng daddy mo sa batang yakin. Kapag hindi ka tumigil, dadalhin ka namin sa lugar na madilim at maraming daga. Gusto mo ba iyon? Umiling ng mabilis si Mutya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nanginginig ang buong katawan nito, parang isang sisiw na basang-basa sa ulan. Sa takot na matuloy ang banta, mabilis na nilagok ng bata ang gatas kahit halos mabilaukan siya. Tumulo ang gatas sa gilid ng kanyang labi, humalo sa kanyang mga luha. Ngumiti si Dahas. Isang ngiting tagumpay. Kumuha siya ng panyo at marahas na pinunasan ang bibig ng bata. Good girl, sabi nito. Ngayon, matulog ka na. At huwag na huwag kang magsusumbong. Alam mo naman na walang maniniwala sa isang batang sira ang ulo, di ba? Hinalikan ni Dahas ang noo ni Mutya, isang hahalik na parang sumpa, bago tumalikod para lumabas. Agad na umurong si Hiraya sa dilim ng pasilyo. Ang puso ay halos lumabas sa dibdib sa lakas ng kabog. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang hindi makawala ang kahit anong ingay. Hinintay niyang makapasok si Dahas sa sarili nitong kwarto
Bago siya nangahas na pumasok sa silid ni Mutya, dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Nakita niyang gising pa si Mutya. Nakatulala sa kisame, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa pisngi. Mutya, bulong ni Hiraya. Tumingin sa kanya ang bata. Sa liwanag ng lampshade, nakita ni Hiraya ang hawak ng bata, isang papel at krayola. Gumuguhit ito. Akala ni Hiraya ay simpleng drawing lang ng bahay o bulaklak. Pero nang tignan niyang mabuti, nanlamig ang buong katawan niya. Ang drawing ay puro itim at pula. Isang higanting halimaw na may mahahabang kuko ang nakatayo sa ibabaw ng isang maliit na batang nakahiga. Ang halimaw ay may mahabang buhok at nakasuot ng bestida. Ang mukha ng halimaw ay kamukhang-kamukha ni Dahas. Tumingala si Mutya kay Hiraya. Sa unang pagkakataon, nagsalita ang bata. Ang boses niya ay nanginginig, basag, at puno ng takot na hindi dapat nararamdaman ng isang paslit. Yaya, bulong ni Mutya habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Hiraya. Huwag mo akong iiwan. Kakainin niya ako. Kinabukasan, sinubukan ng araw na pasukin ang mga bintana ng Hacienda Kalinaw. Ngunit tila may invisible na pader ang mansyon na humaharang sa anumang init o liwanag. Para kay Hiraya, ang ganda ng umaga ay hindi sapat para pawin ang bigat na nararamdaman niya mula sa nakita niya kagabi. Nasa kusina siya, naghahanda ng almusal ni Mutya. Lugaw. Iyon ang mahigpit na utos ni Dahas. Walang lasa, walang sahog. Bawal sa kanya ang matitigas na pagkain, sabi ng senyora. Pero hindi naniniwala si Hiraya. Nakita niya kung paano lumunok ng laway ang bata habang nakatingin sa fried chicken ng mga katulong kanina. Lihim na kumuha si Hiraya ng kapirasong nilagang manok. Hinimay ito ng pino at inilagay sa ilalim ng lugaw. Hinaluan din niya ito ng konting asin at bawang para magkalasa. Pagpasok niya sa kwarto, nakaupo na si Mutya sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Mutya, bati ni Hiraya. Pinipilit na maging masigla ang boses. Kain na tayo. Hindi lumingon ang bata. Nanatili itong walang kibo. Lumapit si Hiraya at naupo sa tapat nito. Inamoy niya ang pagkain. Ang bango. May sikreto si Yaya Aya dito. Bulong niya sabay kindat. Dahan-dahang tumingin si Mutya sa mangkok. Nang isubo ni Hiraya ang unang kutsara, nag-alinlangan pa ang bata. Pero nang malasahan niya ang manok at ang lasa ng bawang, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang nanginuya ito. Sunod-sunod ang pagsubo niya. Halatang halata ang gutom. Sa sandaling iyon, nakita ni Hiraya ang isang normal na bata sa likod ng takot. Isang batang gutom hindi lang sa pagkain, kundi sa kalinga. Kinagabihan, nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Umuwi ng maaga si Datu, isang himala. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain, lechon kawali, kare-kare, seafood paella. Nakaupo si Datu sa kabisera habang si Dahas ay nasa kanan niya, balot na balot sa alahas at mamahaling damit. Si Mutya ay nasa tabi ng madrasta, tahimik at nakayuko. Nakatayo si Hiraya sa gilid, nakauniporme, handang magsilbi. How's the merger coming along, honey? Malambing na tanong ni Dahas habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng asawa. Stressful, sagot ni Datu nang hindi tumitingin, abala sa pag-check ng kanyang cellphone. Pero malapit na naming makuha ang deal. Tumingin si Datu sa anak. Si Mutya, umatake ba ang sakit niya ngayong araw? Bago pa man makasagot si Mutya o si Hiraya, mabilis na sumagot si Dahas. Oo, Dats. Kaninang umaga, nagwala na naman siya. Sinubukan niyang saktan ang sarili niya. Buti na lang nandoon ako para pakalmahin siya. Di ba anak? Napatingin si Hiraya kay Mutya. Alam niyang kasinungalingan yon. Buong araw silang magkasama at naglaro pa nga sila ng puzzle. Tahimik at mabait ang bata. Gusto sanang sumigaw ni Hiraya.
Hindi totoo yan. Pero naalala niya ang banta, bulag, bingi, pipi. Nakita ni Hiraya ang kamay ni Dahas na humawak sa braso ni Mutya sa ilalim ng lamesa. Nakangiti si Dahas kay Datu, pero sa ilalim, nakita ni Hiraya ang pagbaon ng kuko ng madrasta sa malambot na balat ng bata. Napangiwi si Mutya sa sakit, pero pinilit nitong huwag umiyak. Nanginginig ang kanyang mga labi. "Tell Daddy you're okay." Madiing utos ni Dahas, ang nangiti ay hindi nawawala sa labi. "O okay lang po ako, Daddy." Mahinang sagot ni Mutya, ang boses ay basag. Tumangulang si Datu. Bumalik na sa pagbabasa ng email sa telepono. "Good. Inumin mo ang gamot mo. Mahal yan, galing pang States." Ang puso ni Hiraya ay parang pinipiga. Ang ama na nasa harap nila ay bulag sa katotohanan, habang ang anak ay dahan-dahang pinapatay ng babaeng katabi nito. Nang matapos ang hapunan, inutusan si Hiraya na ibalik na si Mutya sa kwarto. Habang nagliligpit siya ng pinagkainan sa kusina, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Humarap siya at napahawak sa dibdib, si Lilo. Ang personal driver ni Dahas at ang lalaking laging nakabuntot dito. Ang mga mata ni Lilo ay mapanganib, parang ahas na nag-aabang ng tutuklawin. "Bago ka lang dito, di ba?" Tanong ni Lilo habang dahan-dahang lumalapit. Amoy sigarilyo at alak ang hininga nito. "Oo po," sagot ni Hiraya. Paatras ng paatras hanggang sa tumama ang likod niya sa lababo. "Maganda ka sana," ngisi ni Lilo. Tinitignan si Hiraya ng may malisyosong tingin. "Kaya lang, mukhang matalas ang mga mata mo. Tandaan mo, Miss Yaya. Sa hasyendang ito, ang mga matang masyadong maraming nakikita ay madalas na nadudukot." Tinapik ni Lilo ang pisngi ni Hiraya. Isang tapik na mahina pero puno ng banta. Bago ito tumalikod at lumabas ng kusina, humahalakhak ng mahina. Nanginginig na tumakbo si Hiraya pabalik sa kwarto ni Mutya. Nilak niya ang pinto. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas ang bata. "Yaya, masakit!" Daing ni Mutya mula sa kama. Lumapit si Hiraya. "Saan ang masakit, anak? Sa tiyan ba?" Umiling si Mutya at itinuro ang kanyang likod. "Sa likod po. Makati, mahapdi." Nag-aalalang tinanggal ni Hiraya ang pang-itaas na damit ni Mutya para palitan ito ng pantulog. Nang mahubad niya ang damit, napasinghap si Hiraya at napatakip ng bibig. Sa liwanag ng ilaw, tumambad sa kanya ang likod ng bata. Hindi lang ito namumula. Ito ay tadtad ng mga pasa na iba't iba ang kulay. May bago na kulay ube at may luma na manilaw-nilaw. Pero ang mas nakakakilabot ay ang maliliit na marka na hugis gasgas ng kuko at maliliit na bilog na tila paso ng sigarilyo. Ang likod ng batang heredera ay ginawang canvas ng kalupitan. Napaluha si Hiraya. Niyakap niya ng mahigpit si Mutya, maingat na huwag masaktan ang mga sugat. "Yaya, bad girl ba ako?" Tanong ni Mutya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan. Sabi ni Mama Dahas, kaya niya ako sinasaktan kasi bad girl ako. Sa sandaling iyon, namatay ang takot sa puso ni Hiraya. At ang pumalit dito ay isang nag-aalab na galit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa mga mata ni Mutya. "Hindi anak, napakabait mo," bulong ni Hiraya, ang boses ay matatag. "At pangako, simula ngayon walang sino man ang makakasakit sa iyo ulit. Kahit sino pa sila." Pero sa labas ng pinto, narinig ni Hiraya ang mga yabag ng paa na papalapit at ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng doorknob. Ibang-iba ang hangin sa loob ng mansyon nitong mga nakaraang araw. Habang bumababa ako sa grand staircase, hindi ang amoy ng mamahaling wax o ang matapang na pabango ni Dahas ang sumalubong sa akin. Sa halip, nalanghap ko ang bango ng bagong pitas na sampagwita na nakalagay sa florera sa may hallway at may kung anong himig akong naririnig mula sa garden.
Isang mahinang kanta, punong-puno ng lambing. Sumilip ako sa malaking glass door. Doon, nakita ko si Hiraya na nakaupo sa damuhan kasama si Mutya. Marungis ang kanilang mga kamay sa putik habang nagtatanim ng maliliit na punla. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita kong nakabukas ang mga labi ni Mutya. Hindi para umiyak, kundi para ngumiti. Isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ako ang ama. Pero bakit parang mas kilala ng isang estranghero ang puso ng anak ko kaysa sa akin? That's honey, kanina ka pa ba dyan? Naramdaman ko ang pagkapit ng malamig na kamay ni Dahas sa aking braso. Sumandal siya sa aking balikat, pero ang kanyang paningin ay nakapako rin sa labas, kay Hiraya at Mutya. Nakikita mo ba yan, Dahas? Mutya is smiling. Nagagawa siyang pasayahin ni Hiraya. Sabi ko, may bahid ng pag-asa sa aking boses. Narinig ko ang mahinang tawa ni Dahas, isang tawa na tila nangaasar. Honey, huwag kang masyadong maniwala sa nakikita mo. Ganyan talaga ang kondisyon niya, Dats. May mga good days at bad days. Sinabi na sa akin ng doktor ang mga sandaling ganyan. Iyan ang tinatawag nilang manic episodes. Mukha siyang masaya, pero sa loob-loob niyan, magulo ang isip niya. It's part of the delusion. Huwag nating hintayin na may masaktan siya bago tayo kumilos. Ang bawat salita ni Dahas ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa aking pag-asa. Paano niya nasasabi ang mga bagay na yon tungkol sa sarili naming anak? Pero siya ang nakikinig sa mga doktor. Siya ang laging narito. At ako, laging wala. Anong karapatan kong magduda? Let's just give it a few more days, sabi ko na lang at bumalik sa aking opisina. Pero hindi na ako mapakali. Kinagabihan, habang papunta ako sa kusina para kumuha ng kape, napadaan ako sa dressing room ni Dahas. Bukas ang pinto at nakita ko ang basurahan sa gilid ng kanyang vanity table. May isang bagay na kumislap doon, isang maliit na bote na walang tatak. Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, pumasok ako at dinampot iyon. Ang laman nito ay isang likidong kulay asul. Walang pangalan, walang reseta. Ito ba ang bitamina na sinasabi ni Dahas? Bakit parang itinatago? Sir Datu? Napapitlag ako. Sa likod ko, nakatayo si Lilo, ang driver ni Dahas. May dala itong tray ng prutas, pero ang mga mata niya ay nakatutok sa boteng hawak ko. Anong ginagawa niyo dyan, sir? Tanong niya, may ngisi sa labi. This, sabi ko. Itinaas ang bote. Nakita ko lang sa basura. Alam mo ba kung ano ito? Mabilis na kinuha ni Lilo ang bote mula sa kamay ko. Ah, yan po ba? Sa akin po yan, sir. Gamot ko po sa migraine. Natanggal lang po yung label kaya tinapon ko na. Pasensya na po sa kalat. Tinitigan ko siya. Masyadong mabilis. Masyadong perpekto ang sagot niya. Pero anong magagawa ko? Alangan namang pagbintangan ko ang isang driver dahil lang sa isang bote? Okay, sabi ko na lang. Pakiligpit na lang ng maayos sa susunod. Bumalik ako sa aking opisina. Dala ang isang tasa ng kape at isang isipang puno ng pagdududa. Ang nangiti ni Mutya, ang babala ni Dahas, ang walang label na bote, at ang biglaang pagsulpot ni Lilo. Parang mga piraso ng isang puzzle na hindi ko mabuo. Umupo ako sa aking leather chair at ipinikit ang aking mga mata. Pagod na pagod ako. Pagod sa trabaho. Pagod sa pag-iisip. Pagod sa pakiramdam na isa akong dayuhan sa sarili kong tahanan. Biglang nag-vibrate ang aking private phone. Isang numero na hindi rehistrado. Sa ganitong oras ng gabi, sinagot ko ito. Hello? Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang narinig ko, puno ng takot at panginginig. Sir Datu? Sino to? Sir, hindi niyo na po siguro ako natatandaan. Ako po si LV.
Yung dating yaya ni Senyorita Mutya. Yung pinalayas niyo po nung 1 taon. Napaupo ako ng tuwid. Anong kailangan mo? Binayaran na kita para manahimik. Sir, hindi po pera ang kailangan ko. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Bago po kayo maniwala sa asawa niyo, pakiusap. Tingnan niyo ang lumang kamera na nakatago sa loob ng teddy bear ni Mutya. Yung binigay ng totoong nanay niya. Naka-on po yun. Matagal na. Anong pinagsasabi mo? Narinig ko ang impit na pag-iyak sa kabilang linya. Tingnan niyo ang footage, sir. Bago pa tuluyang mawala ang anak niyo, patatawarin sana ako ng Diyos sa pananahimik ko. Pero sir, nasa panganib ang bata. Huwag kayong magtitiwala sa mga taong nasa paligid niyo ngayon. Ang lason ay hindi lang nasa bote, nasa puso rin nila. At pagkatapos, naputol ang linya. Naiwan akong nakahawak sa telepono, ang hininga ko ay tila ninakaw. Ang bawat salita ng dating yaya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sinisira ang pader ng pagbubulag-bulagan na matagal kong itinayo sa paligid ng aking puso. Ang teddy bear. Ang lason ay hindi lang nasa bote. Ang katotohanan ay naghihintay lang pala sa loob ng isang lumang laruan. Sa sumunod na araw, tila bumigat ang atmosfera sa loob ng mansyon. Ramdam ni Hiraya ang bawat titig ni Dahas na sumusunod sa kanyang bawat galaw, parang isang lawin na nag-aabang ng maling pagkilos. Ngunit sa kabila ng kaba, may isang misyon si Hiraya na mas matimbang kaysa sa kanyang sariling kaligtasan. Ang boses ni Mutya. Nasa loob sila ng silid ng bata. Nakaupo si Mutya sa sahig, pinaglalaruan ang mga kahoy na blocks na binili ni Hiraya para sa kanya. Dahan-dahan ang pagkilos ng bata. Tila ba bawat galaw ng kanyang braso ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Lumapit si Hiraya at naupo sa tabi nito. Sinasabayan ng bata sa pagbuo ng isang maliit na tore. Yaya, mahinang tawag ni Mutya. Tumigil si Hiraya at tumingin ng diretso sa mga mata ng bata. Ano yon, anak? May gusto ka ba? Lumingon si Mutya sa pintuan, tinitiyak na walang nakikinig. Pagkatapos ay humilig siya sa balikat ni Hiraya at bumulong. Ang kanyang hininga ay mainit sa tainga ni Hiraya, pero ang kanyang mga salita ay tila yelo na nagpangatog sa buong katawan ng yaya. Yaya Aya, iligtas mo po ako. Ang bruha? Papatayin niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Iyon ang unang pagkakataon na nakapagsalita si Mutya ng isang buong pangungusap na puno ng lohika at matinding emosyon. Hindi ito ang salita ng isang batang may sakit sa isip. Ito ang pagsusumamo ng isang biktima. Anong sinasabi mo, Mutya? Sinong bruha? Tanong ni Hiraya kahit alam na niya ang sagot. Si Mama Dahas. Dugtong ni Mutya habang nagsisimulang manginig ang kanyang maliliit na kamay. Binibigyan niya ako ng mapait na tubig. Pagkatapos, umiikot ang kwarto. Pagkatapos, kinukurot niya ako hanggang sa magdugo. Niyakap ng mahigpit ni Hiraya ang bata. Pangako, Mutya, hindi kita papabayaan. Gagawan natin ng paraan ito. Eksaktong pagkatapos niyon ay bumukas ang pinto. Pumasok si Dahas, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumisimbolo sa panganib na dala nito. Sa likod niya ay ang doktor ng pamilya, si Dr. Arvin, na may bitbit na medical bag. Oh, Hiraya, nandyan ka pala, sabi ni Dahas. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Tamang-tama ang dating ni Dr. Arvin. Oras na para sa check-up ni Mutya at sa kanyang espesyal na injection. Tumayo si Hiraya. Pilit na itinatago ang galit sa kanyang mga mata. Ma'am, kakagising lang po ni Mutya. Maayos naman po ang kalagayan niya ngayon. Baka po pwedeng mamaya na ang gamot? Tumalim ang tingin ni Dahas. Yaya ka lang dito, Hiraya. Huwag mong diktahan ng doktor kung kailan gagamutin ang anak ko. Arvin, simulan mo na. Pinanood ni Hiraya kung paano ilabas ng doktor ang isang syringe. Habang hinahawakan ni Dahas ang braso ni Mutya,
na nagsisimula ng umiyak at magpumiglas, ay itinusok ng doktor ang karayom. Nakita ni Hiraya ang takot sa mga mata ni Mutya. Isang takot na tila humihiwa sa kanyang sariling puso. Nang matapos ang procedure, lumabas si Dahas para kumuha ng tawag. Naiwan si Hiraya at ang doktor sa loob ng silid. Ito na ang pagkakataon ni Hiraya. "Dok!" Tawag ni Hiraya habang nagliligpit ang lalaki. "Bakit po tila lalong nanghihina si Mutya pagkatapos ng injection nyo? At yung mga pasa niya, hindi po ba kayo nagtataka kung saan galing yon?" Tumigil ang doktor sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Hiraya, pero walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Sa halip, may babala roon. "Hija, bago ka pa lang dito," sabi ni Dr. Arvin sa mababang boses. "Ang pamilyang Makisig ang nagpapasweldo sa akin ng higit pa sa kailangan ko. At ang payo ko sa'yo, huwag kang maging masyadong matalino kung gusto mo pang magtagal sa mundong ito." Ang mga sugat ni Mutya ay galing sa sarili niya dahil sa kanyang kondisyon. Iyon ang nasa medical report ko at iyon ang katotohanan. Doon na pagtanto ni Hiraya, hindi lang sina Dahas at Lilo ang kalaban. Ang buong sistema sa loob ng mansyong ito ay nabili na ng pera. Siya lang ang tanging kakampi ni Mutya. Pagkaalis ng doktor, mabilis na lumapit si Hiraya sa basurahan kung saan itinapon ang bulak ng doktor na may bakas ng dugo ni Mutya. Kinuha niya ito at binalot sa tissue. Balak niyang ipasuri ito sa labas kapag nagkaroon siya ng pagkakataong makalabas ng asyenda. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig niya ang isang nakakatakot na tunog mula sa kama. "Mutya!" sigaw ni Hiraya. Ang bata ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang kanyang mga mata ay tumirik at may lumalabas na puting bula sa kanyang bibig. Nagkakaroon siya ng seizure, isang matinding reaksyon na hindi pa nangyari noon. "Dahat, Sir Datu! Tulong!" sigaw ni Hiraya habang mabilis na inilalapag ang bata sa sahig para hindi ito mahulog sa kama. Sinubukan niyang gawin ang lahat ng alam niyang first aid, pero ang katawan ni Mutya ay tila naninigas na parang bakal. Pumasok si Dahas, pero sa halip na matakot, nakatayo lang ito sa pintuan habang nakahalukip-kip. May isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi na tila sinasabing, "Ito na ang dulo mo, bata." "Anong ginawa mo sa kanya, Hiraya?" tanong ni Dahas sa malakas na boses, sapat para marinig ng mga katulong sa labas. "Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit siya nagkakaganyan?" Biglang pumasok si Datu sa silid galing sa kanyang opisina. Nanlumo siya sa nakita. Ang kanyang anak nangingisay sa sahig habang si Hiraya ay luhaan at pilit na tinutulungan ng bata. "Anong nangyari?" sigaw ni Datu. "Sir, ang injection po. Pagkatapos iturok ng doktor." "Sinungaling!" putol ni Dahas. "Nakita ko siya, Dats. Pinilit niyang pakainin ng kung ano ang bata habang wala ako. Pinatay niya ang anak ko." Sa gitna ng kaguluhan, habang hawak ni Hiraya ang nanginginig na katawan ni Mutya, nakita niya si Lilo na nakatayo sa likod ni Datu. Hawak ang isang mabigat na plorera. Sa isang iglap, namatay ang ilaw sa buong mansyon. Isang malakas na kalabog ang narinig. At pagkatapos ay isang matinding katahimikan. Ang malakas na kalabog na narinig ay hindi galing sa isang tao, kundi mula sa isang malaking sanga ng puno na bumagsak sa bubong ng mansyon dahil sa bagsik ng bagyo. Kasabay nito, ang buong hasyenda Kalinaw ay binalot ng pusikit na kadiliman dahil sa pagputok ng transformer sa labas. Sa loob ng silid ni Mutya, tanging ang mabilis na paghinga ni Hiraya at Datu ang maririnig. Unti-unting kumalma ang katawan ng bata mula sa seizure, pero nanatili itong walang malay. "That's honey, kailangan nating tumawag ng ibang doktor. Sasamahan ko si Lilo sa bayan para sunduin ang head of neurology ng hospital natin." Sigaw ni Dahas, na halatang ginagamit ang pagkakataon para makalabas ng bahay at pagtakpan ang nangyari. "Hiraya, bantayan mo ang anak ko. Kapag may nangyaring masama sa kanya, malalagot ka sa akin."
Sa gitna ng rumagasang ulan, umalis si Dahas at Lilo. Naiwan si Datu at Hiraya sa loob ng madilim na silid. Kumuha si Hiraya ng ilang kandila at mitsa. Sa munting liwanag ng apoy, nakita niya si Datu na nakaupo sa tabi ng kama ni Mutya. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang matikas na bilyonaryo ay tila isang lalaking talunan sa gabing ito. Sir Datu? Mahinang tawag ni Hiraya. Huwag po kayong mag-alala. Maayos na po ang tibok ng puso ni Mutya. Kailangan lang niya ng pahinga. Tumingala si Datu. Sa liwanag ng kandila, nakita ni Hiraya ang basag na emosyon sa mga mata nito. Bakit Hiraya? Bakit ang malas ng anak ko? Bakit kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng ito? Naupo si Hiraya sa kabilang panig ng kama. Sir, hindi po malas ang anak niyo. Siya po ang pinakamatapang na batang nakilala ko. Ang kailangan lang niya ay maramdaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. I am a failure as a father, Hiraya. Bulong ni Datu. I provided everything. Money, toys, the best doctors. Pero bakit parang mas malayo siya sa akin ngayon kaysa noong wala pa akong pera? Dahil ang mga bata po, hindi pera ang hinahanap. Sagot ni Hiraya nang may lambing sa boses. Ang hinahanap po nila ay ang presensya. Yung pakiramdam na kahit anong mangyari, may isang kamay na hahawak sa kanila at magsasabing, nandito si Papa, huwag kang matakot. Kinuha ni Hiraya ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang noo ni Mutya. Habang ginagawa niya ito, kumakanta siya ng napakahina. Isang lumang hele na madalas kantahin ng kanyang ina sa probinsya. Napako ang tingin ni Datu kay Hiraya. Sa gabing ito, hindi niya nakikita ang isang yaya. Ang nakikita niya ay isang babaeng may busilak na puso. Isang liwanag sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanyang buhay. Salamat Hiraya, sabi ni Datu. Salamat sa pagpapanatili ng init sa bahay na ito. Kung wala ka, baka tuluyan na kaming nilamon ng lamig dito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong kuryente ang dumaan sa pagitan nila. Isang pag-uunawaan na higit pa sa salita. Dahan-dahang inabot ni Datu ang kamay ni Hiraya na nasa gilid ng kama. Sa isang sandali, ang dalawang magkaibang mundo ay nagtagpo. Ang init ng palad ni Datu ay tila nagbigay ng lakas kay Hiraya, habang ang lambot ng kamay ni Hiraya ay nagbigay ng kapayapaan sa naguguluhang isip ni Datu. Yaya, Papa. Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Nagising si Mutya. Bagaman nanghihina, may liwanag na sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ama at si Hiraya na magkatabi. Papa, huwag ka nang aalis? Tanong ni Mutya. Ngumiti si Datu. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hindi na anak. Dito lang si Papa. Dito lang kami ni Yaya Aya sa tabi mo. Sa loob ng ilang oras, parang tumigil ang mundo. Nakalimutan ni Datu ang kanyang mga kumpanya at nakalimutan ni Hiraya ang kanyang mga takot. Masaya silang nagkukwentuhan sa ilalim ng liwanag ng kandila. Tinuturuan ni Hiraya si Datu kung paano gumawa ng mga anino sa dingding gamit ang kamay para aliwin si Mutya. Ngunit sa gitna ng kanilang tawa, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa driveway. Bumukas ang pinto ng mansyon ng marahas. Pumasok si Dahas. Basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng puot. Kasunod niya si Lilo na may dalang flashlight. Tumambad sa kanila ang eksena sa loob ng silid. Si Datu at Hiraya na magkalapit. Magkahawak kamay sa ibabaw ng kama ni Mutya habang ang bata ay masayang nakatingin sa kanila. Nanliit ang mga mata ni Dahas. Ang kanyang pagseselos at galit ay sumabog nang makita ang koneksyong nabuo sa pagitan ng kanyang asawa at ng yaya. So, sabi ni Dahas, ang boses ay nangangatog sa galit. Habang nasa labas ako, nakikipagpatintero sa bagyo para iligtas ang anak mo. Nandito ka lang pala, nakikipaglandian sa katulong na ito. Binitawan ni Datu ang kamay ni Hiraya at tumayo, pero hindi siya lumayo.
Dahas, hindi ito ang iniisip mo. Mutya is better now. Hiraya helped her. Helped her? O tinutukso ka? Sigaw ni Dahas habang mabilis na lumapit at hinablot ang braso ni Hiraya. Layas! Lumabas ka dito! Ikaw na babaeng ahas ka! Sa gitna ng sigawan, walang nakapansin kay Lilo na tahimik na kinuha ang baso ng tubig sa bedside table. Ang basong may bakas ng gamot na balak, sanang ipasuri ni Hiraya. Sa isang mabilis na kilos, itinapon ni Lilo ang laman nito sa bintana. Tumingin si Dahas kay Hiraya nang may mapanganib na ngiti. Akala mo nanalo ka na, Hiraya? Nagkakamali ka. Ngayon ko ipapakita sa iyo kung anong mangyayari sa mga taong sumusubok na agawin ang pag-aari ko. Dahas, hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko ang ningning sa mga mata ni Datu habang nakatingin sa basahan na yon. Isang hamak na yaya, isang tagapaglinis ng dumi, ang unti-unting umaagaw sa atensyon ng asawa ko. At ang batang iyon, si Mutya, nagsisimula na siyang sumandal kay Hiraya. Nagkakamali sila kung akala nila ay hahayaan ko lang silang mabuo ang isang masayang pamilya sa harap ko. Ang Hacienda Kalinaw ay sa akin. Ang yaman ni Datu ay sa akin. At walang sino mang yaya-aya ang makakaagaw niyon. Lilo, tawag ko sa aking matapat na aso habang nasa loob kami ng aking dressing room. Ano yon, senyora? Sagot ni Lilo habang nililinis ang kanyang kuko gamit ang isang maliit na kutsilyo. Kinuha ko ang aking pinakamahal na diamond necklace mula sa jewelry box. Ang kislap nito ay sapat na para bumuhay ng isang pamilya sa loob ng 10 taon. Ngumiti ako ng mapait. Ito ang magiging mitya ng katapusan ni Hiraya. Ilagay mo ito sa loob ng lumang bag ni Hiraya. Siguraduhin mong hindi niya mapapansin. At pagkatapos, alam mo na ang gagawin mo. Tumango si Lilo nang may mali siya sa mga mata. Madali lang yan, senyora. Lumipas ang ilang oras. Tanghalian na at nasa opisina si Datu. Abala sa kanyang mga papeles. Ito na ang tamang sandali. Naglakad ako patungo sa kwarto ni Mutya. Nakita ko si Hiraya na abalang nagtitiklop ng mga damit ng bata. Ang amo ng kanyang muka ay lalong nagpapakulo ng dugo ko. Hiraya, tawag ko ng may malamig na boses. Ma'am Dahas, may kailangan po ba kayo? Tanong niya. Bakas ang kaba sa kanyang tinig. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumapit ako kay Mutya na nakaupo sa kanyang wheelchair. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang maliit na braso. Sapat para mag-iwan ng pulang marka at bigla akong sumigaw ng napakalakas. Aray, Hiraya, anong ginagawa mo? Kinalos ko ang sarili kong buhok at itinumba ang isang vase sa gilid. Sinira ko ang laylayan ng aking bestida habang patuloy sa pagsigaw. Datu, tulong, saklolo. Mabilis na bumukas ang pinto. Pumasok si Datu, hingal na hingal. Kasunod si Manang Ising at ang iba pang katulong. Tumambad sa kanila ang isang eksena na binuo ko ng perpekto. Ako, nakasalampak sa sahig, umiiyak, habang si Hiraya ay nakatayo sa tapat ko na tila gulat na gulat. Anong nangyayari dito? Sigaw ni Datu. That's ang yaya mo. Paghikbi ko. Pilit na ginagawang paos ang aking boses. Pumasok ako dito para tingnan si Mutya, pero nakita ko siyang pinapagalitan at sinasaktan ng bata. Nang subukan ko siyang pigilan, binaling niya sa akin ang galit niya. Itinulak niya ako, Datu. Hindi po totoo yan. Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay namumutla. Sir, wala po akong ginagawa. Si Ma'am Dahas po ang biglang sumigaw. Sinungaling! Sigaw ni Lilo na biglang sumulpot sa pintuan. Sir Datu, kaya pala balisa si senyora kanina pa dahil nawawala ang kanyang diamond necklace at nakita ko itong babaeng ito na pabalik-balik sa kwarto niyo. Wala akong kinuha, naiiyak na sabi ni Hiraya. Kung wala kang kinuha, hayaan mong i-check namin ang gamit mo.
Utos ni Lilo. Dinala nila ang luma at kupas na bag ni Hiraya sa gitna ng silid. Binuhos ni Lilo ang lahat ng laman nito sa harap ni Datu, mga lumang damit, isang maliit na pitaka at isang litrato ng kanyang ina. At doon, sa gitna ng kahirapan ni Hiraya, kumislap ang brilyanteng kwintas ko. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Tumingin ako kay Datu. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagkalito, patungo sa isang matinding poot at disappointment. Datu, honey, hindi lang siya magnanakaw. Dagdag ko pa habang nakayakap sa kanyang binti. Sinasaktan niya rin si Mutya sa tago. Look! Ipinakita ko ang pulang marka sa braso ni Mutya na ako mismo ang gumawa kanina. Kaya pala biglang bumait ang bata dahil tinatakot niya. Ginagamit niya ang anak mo para makuha ang loob mo, Datu. Tumingin si Datu kay Hiraya. Ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa noong unang araw na dumating ang yaya. Sir, pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Pagsusumamo ni Hiraya, ang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Set up lang po ito. Wala akong kinuha. Hinding-hindi ko sasaktan si Mutya. Lumayas ka. Ang boses ni Datu ay mahina pero puno ng bagsik. Sir, sabi ko, lumayas ka. Sigaw ni Datu. I trusted you. Akala ko ikaw ang magliligtas sa pamilyang ito. Pero isa ka lang palang oportunista at mananakit ng bata. Manang-ising. Tawagan ng pulis. Huwag, Dats. Pigil ko sa kanya. Sinusubukan kong magmukhang maawain. Huwag na nating palakihin ang iskandalo. Paalisin mo na lang siya. Ayaw kong lalong matakot si Mutya. Hinablot ni Lilo ang braso ni Hiraya at kinaladkad ito palabas ng kwarto. Habang pababa sila ng hagdan, naririnig ko ang bawat iyak at paliwanag ni Hiraya pero wala nang nakikinig sa kanya. Umuulan ng malakas sa labas. Ibinato ni Lilo ang bag ni Hiraya sa putikan sa labas ng gate ng asyenda. Huwag ka nang babalik dito, hampas lupa. Banta ni Lilo bago isara ang dambuhalang gate. Sa loob ng mansyon, nakatayo ako sa bintana. Pinapanood ang maliit na figura ni Hiraya na dahan-dahang naglalakad sa gitna ng unos, bit-bit ang kanyang basang bag. Sa tabi ko, si Mutya ay gising na gising, nakatingin sa labas at humihikbi ng walang tunog. Yaya Aya na. Bulong ng bata. Nilingon ko si Mutya nang may isang mapanganib na ngiti. Wala na ang yaya mo, Mutya, at sa susunod na magsusumbong ka pa. Alam mo na kung anong mangyayari. Sa kabilang panig ng silid, nakita ko si Datu na nakasandal sa pader. Nakapikit ang mga mata at tila may malalim na sugat sa kanyang puso. Tagumpay ako. Ang bitag ay sumara ng perpekto, pero hindi ko alam. Sa gitna ng dilim at ulan, may isang lihim na hindi ko nakuha mula kay Hiraya. Malamig, basang-basa, mag-isa. Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking puso. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, palabas ng Hacienda Kalinaw, ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mga hikbi na nilalamon ng dagundong ng kulog. Bit-bit ko ang aking basang bag, ang bag na naging saksi sa aking pagkapahiya. Ninakawan ako ng dangal. Tinawag akong magnanakaw at mananakit ng bata. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang hitsura ni Datu bago niya ako ipinagtabuyan. Ang mga matang dati ay puno ng unti-unting pagtitiwala. Ngayon ay puno na ng puot at pandidiri. Napaluhod ako sa gilid ng kalsada sa ilalim ng isang puno. Ang putik ay kumapit sa aking uniforme, ngunit wala na akong pakialam. Patawad, Mutya. Bulong ko sa hangin. Patawad dahil hindi kita naisama. Patawad dahil nabigo akong protektahan ka. Naalala ko ang huling sulyap ko sa kanya. Ang kanyang maliit na kamay na pilit na umaabot sa akin habang kinaladkad ako ni Lilo palabas. Ang boses niyang tumatawag sa aking pangalan.
Paano na siya ngayon? Sino na ang magliligtas sa kanya mula sa mga kuko ni Dahas? Dahan-dahan kong kinapkap ang aking bulsa. Doon, naramdaman ko ang isang matigas na bagay. Ang maliit na bote ng asul na likido na nakuha ko sa basura. Ang boteng muntik nang makuha ni Lilo. At sa kabilang bulsa, ang micro SD card na palihim na iniabot sa akin ni Manang Ising bago ako tuluyang itapon sa labas. Hiraya, ito lang ang magagawa ko para sa bata. Bulong ng matanda sa akin kanina. Nasa loob niya ng lahat. Iligtas mo siya. Hindi ako pwedeng sumuko. Kung susuko ako, parang hinayaan ko na ring mamatay si Mutya. Tumayo ako kahit nangangatog ang aking mga tuhod. May isang lugar pa akong pwedeng puntahan. Isang tao na alam kong may sapat na kapangyarihan para labanan ang kasamaan ni Dahas. At ang tanging tao na pinakikinggan ni Datu kahit magkaaway sila, si Doña Gunita. Ang ina ni Datu na naninirahan sa isang liblib na bahagi ng hasyenda, malayo sa karangyaan at ingay ng mansyon. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang ay parang isang kalbaryo. Ang aking paningin ay nagsisimula nang lumabo dahil sa pagod at gutom. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang boteng iyon sa aking bulsa, bumabalik ang aking lakas. Samantala, sa loob ng mansyon ng Agos Lupa, nagdiriwang si Dahas. Nakaupo siya sa kanyang malambot na kama, umiinom ng mamahaling wine habang pinapanood si Mutya na nakahiga sa sahig ng kanyang kwarto. Nakatali ang mga kamay sa paa ng mesa. Wala na ang yaya mo, Mutya, sabi ni Dahas nang may demonyong ngiti. Bukod sa akin, wala nang ibang mag-aalaga sa'yo. At bukas na bukas din, may darating na mga lalaking nakaputi. Dadalhin ka nila sa isang lugar kung saan hindi ka na makakaabala sa amin ng daddy mo. Doon ka na mabubulok. Pipapa, di mahinang tawag ni Mutya. Ang kanyang boses ay halos wala ng tunog dahil sa pag-iyak. Ang daddy mo? O nakalimutan mo na ba? Galit siya sa'yo. Naniniwala siya na ikaw at ang yaya mo ang nagtaksil sa kanya. Tawa ni Dahas. Ngayon, matulog ka na. Dahil bukas, magsisimula na ang bago mong impyerno. Sa kabilang bahagi ng asyenda, sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal at baging, narating ko na rin ang aking destinasyon, ang Bahay Gunita. Isang lumang mansyon na kahit madilim ay bakas ang karangalan at tibay. Pinindot ko ang doorbell, paulit-ulit, ngunit walang sumasagot. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila ba nakikipagkompetensya sa aking desperasyon. Doña Gunita, pakiusap po. Buksan niyo ang pinto. Sigaw ko, pero ang aking boses ay nilalamon lamang ng hangin. Wala akong ibang magagawa. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ako naririnig. Dahan-dahan akong lumuhod sa harap ng gate, sa gitna ng basang lupa at putik. Ipinatong ko ang aking noo sa malamig na bakal ng gate. Pakiusap po, hindi para sa akin, kundi para sa apo niyo. Bulong ko habang unti-unting nawawalan ng malay dahil sa matinding ginaw. Sa loob ng Bahay Gunita, isang matandang babae na may puting buhok at nanunuot na mga mata ang nakatayo sa bintana. Hawak niya ang isang rosaryo. Kanina pa niya pinapanood ang maliit na figura ng babaeng nakaluhod sa labas ng kanyang gate sa gitna ng bagyo. Sino ang babaeng yan, Manang? Tanong ng Donya sa kanyang katulong. Siya po ang bagong yaya sa mansyon, Doña Gunita. Ang balita po ay pinalayas siya ni Sir Datu dahil sa pagnanakaw. Tinitigang mabuti ni Doña Gunita si Hiraya. May nakikita siyang kakaiba sa babaeng ito. Isang uri ng katapatan at sakripisyo na matagal na niyang hindi nakikita sa Hacienda Kalinaw. Ang magnanakaw ay hindi luluhod sa putikan para sa ibang tao. Mahinang sabi ng Donya. Buksan mo ang gate. Papasukin mo siya. Bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman,
Naramdaman ko ang pagbukas ng gate at ang pagdampi ng isang mainit na kumot sa aking balat. Laban, Hija, narinig kong bulong ng isang matandang boses. Magsisimula na ang tunay na laban. Datu, tahimik ang mansyon, pero hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang katahimikang nakakabingi. Tila ba ang bawat sulok ng agos lupa ay humihinga ng malalim, naghihintay ng isang pagsabog. Nakalipas ang isang gabi, simula nang palayasin ko si Hiraya. Dapat ay masaya ako. Dapat ay kampante na ako dahil wala na ang magnanakaw sa loob ng pamamahay ko. Pero bakit ganito? Bakit parang mas lalong bumigat ang pakiramdam ko? Nakaupo ako sa aking opisina. Hawak ang isang baso ng scotch. Tinititigan ko ang bakanting silya sa harap ko. Naalala ko si Hiraya nang huling beses kaming mag-usap dito. Ang kanyang mga mata na punong-puno ng katapangan at ang mga salitang tila humihiwa sa aking pagkatao. Ang nakikita ko po ay isang batang uhaw sa proteksyon mula sa sarili niyang ama. That's, honey, bakit hindi ka pa natutulog? Pumasok si Dahas, suot ang kanyang silk robe. Lumapit siya sa akin at nagsimulang masahehin ang aking balikat. Ang bango ng kanyang pabango ay dati-rati nakaka-relax. Pero ngayon, tila ba ito'y masyadong matapang, halos nakakasuka. Iniisip ko lang si Mutya, maikli kong sagot. Huwag mo na siyang isipin. Bukas na bukas din, darating ang mga taga San Jose Foundation. Sila ang pinakamahusay na pasilidad para sa mga batang may kondisyong katulad ni Mutya. Doon, magiging ligtas siya. At tayo? Magkakaroon na tayo ng totoong buhay mag-asawa. Malambing niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Sa tingin mo ba, iyon talaga ang kailangan niya? Ang ilayo sa akin? Sandaling tumigas ang mukha ni Dahas bago siya muling ngumiti. Para ito sa ikabubuti niya, Dats. Look at what happened yesterday. Nagwala siya. Sinasaktan niya na pati ang sarili niya. Hindi na natin siya kayang kontrolin dito. Tumango na lang ako para matapos na ang usapan. Pero nang makaalis siya, binitawan ko ang aking baso at lumabas ng silid. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto ni Mutya. Binuksan ko ang pinto nang walang tunog. Ang kwarto ay madilim. Doon, sa gitna ng kama, nakita ko ang aking anak. Nakabaluktot siya, tila isang maliit na bola ng lungkot. Humihikbi siya sa kanyang pagtulog. Yaya, Yaya Aya. Bulong niya sa gitna ng kanyang panaginip. Lumapit ako at naupo sa gilid ng kama. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Nanlamig ako. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri kahit siya ay natutulog. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinitigan ko ang aking anak nang walang halong pagmamadali, walang iniisip na trabaho. Napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na bote. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ito ang boteng kulay asul na nakita ko sa basura at inangkin ni Lilo. Bakit ito narito? At bakit may bahid ito ng dugo? Biglang pumasok sa isip ko ang tawag ng dating yaya na si LV. Ang teddy bear. Lumingon ako sa gilid ng cabinet. Doon, nakita ko ang lumang teddy bear na may punit sa tenga. Kinuha ko ito. Mabigat. May matigas na bagay sa loob. Gamit ang aking pocket knife, dahan-dahan kong binuksan ang tahi sa likod nito. Isang micro SD card. Dinala ko ang card sa aking opisina. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinasalpak ito sa aking laptop. Ang bawat segundo ng pagload ng video ay tila isang taon sa bagal. Nang bumukas ang file, ang unang lumabas ay ang petsa noong nakaraang buwan. Sa screen, nakita ko si Mutya na naglalaro sa kanyang kwarto. Pumasok si Dahas. Ang mukha niya ay walang bahid ng tamis na ipinapakita niya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bakit hindi ka pa natutulog ha? Sigaw ni Dahas sa video. Hinablot niya ang buhok ni Mucha at kinaladkad ang bata patungo sa banyo. Maririnig ang malalakas na sampal at ang palahaw ni Mucha na hindi nakakarating sa opisina ko dahil sa soundproof na mga dingding. At pagkatapos, pumasok si Lilo. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Nakita ko sa video kung paano yakapin at halikan ni Dahas si Lilo sa harap mismo ng aking anak. Hayaan mo na ang batang yan, Dahas, sabi ni Lilo sa video habang tumatawa. Bigyan mo na ng bitamina para manahimik. Konting tiis na lang, makukuha na natin ang pirma ni Datu para sa trust fund. Pagkatapos nyon, pwede na nating itapon ang batang yan sa Nakita ko kung paano ilabas ni Dahas ang asul na bote. Itinutok niya ang dropper sa bibig ni Mucha habang hawak ni Lilo ang nagpupumiglas na bata. Hayop, ang tanging salitang lumabas sa bibig ko. Ang aking luha ay nagsimulang pumatak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Sinunod ko ang susunod na file, ang petsa ay kahapon. Nanginginig ang aking buong pagkatao habang pinapanood ang footage kahapon, ang araw na pinalayas ko si Hiraya. Sa screen, malinaw na malinaw ang lahat. Nakita ko si Dahas na pumasok sa kwarto ni Hiraya habang wala ito. Hawak niya ang brilyanteng kwintas. Mabilis niya itong isinilid sa ilalim ng mga damit sa bag ni Hiraya. Pagkatapos, tumingin siya sa salamin. Inayos ang kanyang buhok para magmukhang gulo-gulo at pinitik ang sariling braso para mamula ito. Nakita ko rin kung paano niya sinaktan si Mucha para lang mapaiyak ang bata bago ako dumating. Pasensya ka na, Hiraya. Narinig kong bulong ni Dahas sa video habang nakangiti sa harap ng salamin. Masyado kang pakialamera. Ngayong gabi, tapos na ang maliligayang araw mo sa mansyong ito. Isinara ko ang laptop ng marahas. Ang katahimikan sa aking opisina ay tila sumasakal sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong wasakin ang bawat gamit sa loob ng bahay na ito. Pero mas matindi ang diring nararamdaman ko sa aking sarili. Ipinagtabuyan ko siya, bulong ko. Pinaniwalaan ko ang demonyong yon sa loob ng 2 taon, habang ang sarili kong anak ay unti-unting pinapatay sa harap ko. Naalala ko ang ulan kagabi. Naalala ko kung paano ko hinayaang kaladkarin ni Lilo si Hiraya palabas ng gate. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at tanging ang dangal niya ang baon niya, na tinapakan ko pa. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Dahas, may dalang tasa ng tsa. Dats, bakit gising ka pa? Nakita kitang nakatitig sa laptop mo, sabi niya. Muling ibinabalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Mabilis kong itinago ang SD card sa aking bulsa at humarap sa kanya. Pinilit kong panatilihing malamig at walang emosyon ang aking mukha. Kahit na ang bawat himaymay ng aking laman ay gustong sumabog sa galit. Wala. May tinatapos lang akong report para sa board meeting bukas. Malamig kong sagot. Lumapit siya at humalik sa aking pisngi. Ang halik na yon ay tila uod na gumagapang sa aking balat. Huwag kang magpakapagod, honey. Bukas ang malaking araw natin. Darating na ang mga taga San Jose Foundation para kunin si Mutya. Magiging malaya na tayo. Oh, sabi ko, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Bukas, magiging malaya na ang pamilyang ito mula sa lahat ng kasinungalingan. Hindi niya napansin ang talim sa aking boses. Tumalikod na siya at lumabas ng silid. Humuhuni ng isang masayang himig. Nang masiguro kong wala na siya, agad kong kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko ang aking head of security, ang tanging tao sa labas ng Hacienda Kalinaw na mapagkakatiwalaan ko. Prepare the men, utos ko sa mahabang boses. And I need a private lab to analyze a chemical sample immediately. May lason sa loob ng bahay ko
At kailangan ko ng matibay na ebidensya bago sumikat ang araw. Pagkatapos nyon, tiningnan ko ang madilim na labas ng bintana. Saan ko hahanapin si Hiraya? Sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo, nasaan siya? Pakiusap, Hiraya. Bulong ko sa dilim. Huwag kang susuko. Padating na ako. Kinuha ko ang aking baril mula sa drawer at ang asul na bote na nakuha ko sa ilalim ng unan ni Mutya. Ngayong gabi, ang hasyenda na Kalinaw ay hindi na magiging isang gintong kulungan. Magiging isa itong bitag para sa mga taong nagtangkang ubusin ang buhay ng aking anak. Sumikat ang araw sa hasyenda Kalinaw na tila walang bahid ng dumi, ngunit ang bawat sinag nito ay nagdadala ng babala. Ang abuhing langit ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang mapanlinlang na katahimikan. Sa loob ng mansyon, abala si Dahas. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida, tila isang anghel na walang malay. Sa labas ng gate, isang puting van na may tatak na San Jose Foundation ang pumarada. 2 lalaking nakaunipormeng puti ang bumaba. "That's honey, nandito na sila," tawag ni Dahas habang pababa ng hagdan. Handa na ang mga gamit ni Mutya. Mas mabuting umalis na sila bago pa magising ang bata ng tuluyan para hindi na maging madrama. Nakalabas si Datu mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay parang semento, walang emosyon, walang kislap. "Sigurado ka ba rito, Dahas?" "Siyempre, honey. Para ito sa ikabubuti nating lahat," sagot ni Dahas sabay haplos sa braso ni Datu. Hindi niya naramdaman ang paninigas ng kalamnan ng kanyang asawa sa bawat dampi ng kanyang balat. Sa labas ng hasyenda, isang luma pero matikas na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng dambuhalang gate. Bumaba si Hiraya. Kasunod si Doña Gunita. Hindi na ang basang yaya na pinalayas kagabi ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Hawak ang isang envelope na naglalaman ng katotohanan. "Buksan ang gate!" sigaw ni Doña Gunita sa gwardiya. "Pero Doña, mahigpit po ang utos ni Senyora Dahas na bawal magpapasok. Ako ang nagpapatakbo ng asyendang ito bago pa man matutong maglakad ang senyora mo," putol ng matanda. "Buksan mo o ituturing kitang kasabwat sa krimeng nangyayari sa loob." Dahil sa takot, binuksan ng gwardiya ang gate. Humarurot ang sasakyan patungo sa harap ng mansyon. Tamang-tama sa sandaling inilalabas na ni Lilo ang wheelchair ni Mutya patungo sa naghihintay na van. "Sandali!" sigaw ni Hiraya habang mabilis na bumababa ng sasakyan. Napatigil ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Dahas nang makita ang yaya na akala niya ay nabulok na sa ulan. Pero mas lalong namutla ang kanyang mukha nang makita ang biyenang si Doña Gunita. "Ikaw na naman!" sigaw ni Dahas. Itinago ang kaba sa likod ng galit. "Lilo, bakit hinayaan mong makapasok ang magnanakaw na yan? Tawagan ng pulis. Ngayon din." "Walang tatawag ng pulis kundi ako, Dahas," malamig na sabi ni Doña Gunita habang dahan-dahang lumalapit. "Ano itong balita na itatapon mo ang kaisa-isa kong apo sa isang pasilidad nang wala akong pahintulot?" "Donya, para ito sa kalusugan ni Mutya." "Kalusugan o para tuluyan siyang mawala?" sabat ni Hiraya. Lumapit siya kay Mutya na tila wala sa sarili. Ang mga mata ay lula dahil sa huling dosis ng gamot na ibinigay sa kanya kaninang madaling araw. "Bitawan mo ang wheelchair, Lilo." Ngumisi si Lilo at humarang sa harap ni Hiraya. "Ano bang akala mo, Miss Yaya? Hero ka? Umalilis ka rito bago ko pa malimutan na babae ka." Itinaas ni Lilo ang kanyang kamay para itulak si Hiraya. Pero bago pa man ito dumampi, isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig ng lahat. Bumukas ang pinto ng mansyon. Nakatayo roon si Datu. Hawak ang kanyang service firearm, nakatutok ng diretso sa ulo ni Lilo. "That's, honey,
Anong ginagawa mo? Tanong ni Dahas. Ang boses ay nangangatog. Bakit ka nakatutok kay Lilo? Ang yaya ang kalaban natin dito. Siya ang magnanakaw. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Datu. Ang bawat hakbang niya ay tila hatol ng kamatayan. Hindi niya inaalis ang tingin kay Lilo at Dahas. Ang magnanakaw, Dahas, ay ang taong kumukuha ng hindi sa kanya. Ang pumatay ay ang taong inuubos ang buhay ng isang walang malabanang bata. Sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Anong pinagsasabi mo? Masyado ka lang sigurong stress. Napanood ko ang video, Dahas. Putol ni Datu. Tumigil ang mundo ni Dahas. Ang kanyang mga labi ay nangatog. V-video? Anong video? Ang video sa loob ng teddy bear. Sabi ni Datu. Ngayon ay nasa harap na nila. Nakita ko kung paano niyo lasunin ang anak ko. Nakita ko kung paano kayo maghalikan ni Lilo sa loob ng bahay ko. At nakita ko kung paano niyo set-upan si Hiraya. Mabilis na kumilos si Lilo. Hinablot niya si Mutya mula sa wheelchair at tinutukan ng isang maliit na kutsilyo sa leeg. Huwag kayong lalapit! Isang hakbang pa! Hihiwain ko ang leeg ng batang to. Lilo, huwag! Sigaw ni Hiraya. Ang kanyang puso ay halos tumalon sa takot. Datu, ibaba mo ang baril! Sigaw ni Dahas na ngayon ay wala na ang maskara ng pagiging anghel. Ang kanyang mukha ay puno na ng desperasyon at kasamaan. Ibigay mo sa akin ang dokumento ng trust fund. Ibigay mo ang lahat, kundi mamamatay ang anak mo. Tumingin si Datu kay Hiraya. Sa isang sandali, nagkaintindihan sila. Alam ni Datu na hindi niya pwedeng iputok ang baril ng basta-basta dahil baka tamaan ng bata. Hiraya! Ngayon na, bulong ni Datu. Biglang kinuha ni Hiraya ang asul na bote mula sa kanyang bulsa at ibinato ito ng malakas sa semento sa paanan ni Lilo. Ang bote ay nabasag at ang likido ay kumalat. Naglabas ng isang matapang at nakakahilong amoy. Dahil sa gulat at sa amoy ng chemical, napapikit si Lilo sa loob ng isang segundo. Iyon lang ang pagkakataong hinihintay ni Hiraya. Lumalakas ang sigaw ni Mutya habang si Hiraya ay sumugod para harangan ang kutsilyo. Ang mundo ay tila bumagal. Sa sandaling nabasag ang bote ng asul na lason sa paanan ni Lilo, ang matapang na amoy ng chemical ay humahalimuyak sa hangin. Napapikit si Lilo. Sapat na sandali para mawala ang talim ng kutsilyo sa leeg ni Mutya. Ngayon na, sigaw ng utak ni Hiraya. Hindi nag-isip si Hiraya. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Ang tanging nakikita niya ay ang nangangatog na si Mutya. Buong lakas siyang sumugod at yinakap ang bata, pinalit ang sarili niyang katawan bilang kalasag. Hayop ka! Ungol ni Lilo nang magmulat siya ng mata. Sa sobrang galit at gulat, pabalbal niyang isinaksak ang kutsilyo pababa. Isang matalim na tunog ng pagbaon ng bakal sa laman ang narinig. Hindi! Ang sigaw ni Datu na yumanig sa buong hasyenda. Bang! Kasabay ng putok ng baril ni Datu ay ang pagbagsak ni Lilo sa semento, tinamaan sa balikat. Ngunit huli na ang lahat. Ang kutsilyo ni Lilo ay bumaon sa likod ni Hiraya, sa mismong bahagi kung saan yinakap niya si Mutya para protektahan ito. Nabalot ng katahimikan ang paligid, tanging ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ang naririnig sa malayo. Dahan-dahang napaluhod si Hiraya habang mahigpit pa ring yakap-yakap si Mutya na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Yaya! Yaya, aya! Palahaw ni Mutya. Mabilis na tumakbo si Datu at sinalo si Hiraya bago pa ito tuluyang humalik sa lupa. Hiraya! Hiraya, gumising ka! Pakiusap! Sir! Ang bata, ligtas na po si Mutya. Bulong ni Hiraya habang ang dugo ay mabilis na kumakalat sa kanyang puting uniforme. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel pero may isang mapayapang ngiti sa kanyang mga labi. Don't talk,
Please, help is coming! Sigaw ni Datu. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo sa likod ni Hiraya. Habang nangyayari ang trahedya, sinubukan ni Dahas na tumakas patungo sa naghihintay na van. Pero hindi siya nakalayo. Hinaranganan siya ni Doña Gunita kasama ang dalawang matatandang tauhan ng asyenda. Saan ka pupunta, Dahas? Malamig na tanong ng Donya. Umalis kayo sa daan. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Sigaw ni Dahas. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na takot. Datu, kailangan ko lang ng pera. Iyon lang naman ang gusto ko. Tumayo si Datu. Karga ang duguang si Hiraya. Tumingin siya kay Dahas nang may matinding pandidiri. Pera? Sabi ni Datu. Dahil sa pera, naging demonyo ka. Dahil sa pera, pinagtangkaan mo ang buhay ng anak ko. Pero tingnan mo ang babaeng ito. Itinuro niya si Hiraya. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Pero ibinigay niya ang buhay niya para sa isang batang hindi naman niya kadugo. Iyan ang hindi mo kailanman maiintindihan, Dahas. Dumating ang mga pulis. Pinalibutan nila ang mansyon. Agad na pinuasahan si Lilo na namimilipit sa sakit. Nang lalapitan na ng mga pulis si Dahas, bigla itong tumawa ng nakakakilabot. Akala niyo ba tapos na? Kahit mabulok ako sa kulungan, habang buhay na may lason sa katawan ng anak mo, Datu, hindi siya gagaling. Mamamatay rin siya. Sigaw ni Dahas, habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Doon ka nagkakamali, sabi ni Doña Gunita, habang inilalabas ang isang envelope. Ang boteng ibinato ni Hiraya kanina, iyon ang ebidensya na kailangan namin para malaman ang antidote. At ang sample ng dugo ni Mutya na palihim na kinuha ni Hiraya noong isang gabi, nasuri na yon. Alam na ng mga tunay na doktor kung paano ililigtas ang apo ko. Nanlumos si Dahas. Napaluhod siya sa semento. Ang kanyang marangyang bestida ay napuno ng alikabok. Wala na ang kanyang ganda. Wala na ang kanyang yaman. Ang tanging naiwan ay ang kanyang maitim na budhi na ngayon ay nakalantad sa buong mundo. Dinala ng ambulansya sina Hiraya at Mutya. Sa loob ng sasakyan, hindi binitiwan ni Datu ang kamay ni Hiraya. Lumaban ka, Hiraya. Bulong ni Datu. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Mutya. Kailangan kita. Sa gitna ng tunog ng sirena, dahan-dahang idinilat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Datu at pagkatapos ay kay Mutya na hawak-hawak din ang kanyang kabilang kamay. Papamilya! Mahinang bulong ni Hiraya bago siya muling mawalan ng malay. Doon na pagtanto ni Datu. Ang Hacienda Kalinaw ay naging isang impyerno dahil sa kanyang pagkukulang bilang ama. Pero sa gitna ng trahedya, isang anghel ang dumating para ituro sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi na susukat sa laki ng asyenda, kundi sa lalim ng sakripisyo para sa mga taong mahal mo. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na, pero ang laban para sa buhay ni Hiraya ay nagsisimula pa lang. Puti. Lahat ng nakikita ko ay puti. Ang kisame, ang mga dingding at ang mga uniforme ng mga nurse na labas-masok sa silid na ito. Pero sa kabila ng kalinisan ng paligid, ang nararamdaman ko sa loob ay parang isang madilim at madungis na nakaraan na pilit kong hinuhugasan ng aking mga luha. Nakalipas ang 3 araw, simula ng operahan si Hiraya. 3 araw na akong hindi umaalis sa tabi niya. Tinititigan ko ang kanyang mahimbing na pagtulog, ang kanyang dibdib na dahan-dahang tumataas at bumababa sa tulong ng mga makina. Ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa takot at sakit na huli kong nakita sa kanya sa gitna ng ulan. Daddy? Nilingon ko ang pintuan. Nakatayo roon si Mutya, hawak ang kamay ni Doña Gunita. Wala na ang kanyang wheelchair. Bagaman dahan-dahan pa rin ang kanyang paglakad, ang kanyang mga binti ay may lakas na. Wala na rin ang pamumutla sa kanyang balat. Ang mga doktor ay namangha sa bilis ng kanyang paggaling matapos maibigay ang tamang antidote para sa lason na unti-unting pumatay sa kanya
sa loob ng 2 taon. Halika rito anak, tawag ko. Lumapit si Mutya at tumayo sa tabi ng kama ni Hiraya. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng kumot ni Hiraya. Isang drawing. Hindi na ito ang madilim na halimaw na nakita ko noon. Ngayon, ang drawing ay puno ng kulay. 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Papa, kailan gigising si Yaya Aya? Tanong ni Mutya. Ang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Gusto ko na po siyang ipakita sa kanya to. Sabi niya, kapag magaling na ako, tuturuan niya akong mag-bake ng cookies. Niyakap ko si Mutya ng mahigpit. Gigising siya anak. Matapang si Yaya Aya, di ba? Ipinaglaban niya tayo, kaya lalaban din siya para makasama tayo. Nang lumabas si Mutya kasama ang aking ina, muli akong naiwan sa katahimikan ng silid. Kinuha ko ang kamay ni Hiraya. Napakaliit ng kanyang kamay kumpara sa akin. Pero ang kamay na ito, ang humawak sa buong pamilya ko nung malapit na kaming gumuho. Hiraya, bulong ko. Ang boses ko ay basag. Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Naging bulag ako sa katotohanan dahil mas pinili kong magtago sa likod ng trabaho at pera. Hinayaan kong saktan ka. Hinayaan kong itaboy ka. Humigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. Sabi mo noon, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ngayon ko lang naintindihan yon. Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Huwag kang susuko, please. Marami pa tayong gagawin. Marami pa akong kailangang bawiin sa'yo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw. Ang mga daliri ni Hiraya ay bahagyang kumurap sa loob ng aking palad. Hiraya? Dahan-dahan. Tila ba bumubukas ang isang pintuan sa gitna ng dilim. Idinilat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin. Pero nang makita niya ang mukha ko, isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sir, Datu. Mahinang-mahina niyang tawag. Nandito ako, Hiraya. Nandito lang ako. Sabi ko, habang pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng aking luha. Lumingon siya sa paligid, tila may hinahanap. Sa si Mutya, ang bata. Ligtas siya, Hiraya. Ligtas na ligtas siya. Naglalakad na siya. At kanina pa siya naghihintay na magising ka. Sagot ko ng may ngiti. Nakita ko ang isang bakas ng kaligayahan sa kanyang mga mata bago siya muling pumikit ng sandali para kumuha ng lakas. Salamat. Salamat sa Diyos. No, Hiraya. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, sabi ko. Yumuko ako at idinampi ang aking noo sa kanyang kamay. Huwag mo na munang isipin ang kahit ano. Magpahinga ka lang. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi na ako aalis. Hinding-hindi na. Tumingin muli si Hiraya sa akin. Sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang distansya ng isang amo at katulong. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang magmahal at mahalin. Sir, bakit po kayo umiiyak? Biro niya sa mahinang boses, kahit halatang nahihirapan pa siyang magsalita. Natawa ako ng mahina, isang tawa na may halong luha. Dahil ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako katanga na muntik na kitang hayaang mawala sa buhay ko. Hiraya, kapag magaling ka na, ayaw ko nang bumalik ka sa asyenda bilang yaya. Kumunot ang noo niya, tila naguguluhan. Papapatalsikin niyo na po ba ako? Umiling ako ng mabilis. Hindi. Gusto kong bumalik ka doon bilang bahagi ng buhay namin. Bilang katuwang ko sa pagpapalaki kay Mutya. Bilang babaeng magbibigay ng tunay na kahulugan sa salitang tahanan. Nanatiling tahimik si Hiraya, pero ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang kislap sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Sariwa ang hangin na humahaplos sa aking mga pisngi habang nakatayo ako sa balkonahe ng mansyon.
Wala na ang amoy ng lason at takot na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng agos lupa. Sa halip, ang bango ng mga namumukadkad na rosas at ang amoy ng bagong luto nakakanin mula sa kusina ang nananaig. Yaya Aya, Yaya Aya, tingnan mo po. Napalingon ako at hindi ko mapigilang mapangiti. Si Mutya, suot ang kanyang kulay rosas na bestida, ay mabilis na tumatakbo patungo sa akin. Wala na ang wheelchair, wala na ang blangkong tingin. Ang kanyang mga binti ay malakas na at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin sa langit. Dahan-dahan lang, Mutya, baka madapa ka. Paalala ko habang sinasalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Ipinakita niya sa akin ang isang sertipiko. Look, Yaya, I got a gold star sa school today. Sabi ni teacher, ako raw ang pinakamagaling mag-drawing. Hinalikan ko siya sa noo. Sabi ko naman sa'yo, napakatalino mo. Proud na proud si Yaya sa'yo. Hindi na po, Yaya. Mahinang bulong ni Mutya habang isinisiksik ang kanyang mukha sa aking leeg. Diba sabi ni Papa, Mommy, na ang itatawag ko sa'yo? Naramdaman ko ang init na dumaloy sa aking puso. Hanggang ngayon, tila isang panaginip pa rin ang lahat. Ang isang hamak na katulong na pumasok dito para lamang magtrabaho, ngayon ay tinatawag na Mommy ng batang itinaya ko ang aking buhay. Hiraya. Narinig ko ang pamilyar na baritono na boses mula sa aking likuran. Si Datu. Nakatayo siya roon, suot ang isang simpleng puting polo, malayo sa imahe ng malamig na bilyonaryo na nakilala ko noon. Lumapit siya sa amin at inakbayan ako habang ang kabilang kamay ay ginulo ang buhok ni Mutya. Handa na ang lahat sa garden. Naghihintay na si Mami Gunita at ang mga bisita. Sabi ni Datu nang may lambing sa kanyang mga mata. Ngayong araw ang pagdiriwang ng 2 taon ng pagkakaligtas ni Mutya at kasabay nito ang aming paghahanda para sa aming nalalapit na kasal. Marami ang nagbago simula nang mabulok sa kulungan sina Dahas at Lilo. Ang Hasiya na Kalinaw ay naging isang bukas na tahanan. Hindi na ito tila kulungan. Ito ay naging simbolo ng bagong simula. Bumaba kami sa garden kung saan nakahanda ang isang simpleng salo-salo. Naroon si Doña Gunita, masaya at malakas, na muling nagpapatakbo ng asyenda, kasama ang mga tauhan na ngayon ay itinuturing na naming pamilya. Kahit si Manang Ising ay bakas ang namangiti sa labi habang nagsisilbi ng pagkain. Habang nagkakatuwaan ang lahat, hinila ako ni Datu sa isang tahimik na sulok sa ilalim ng malaking puno ng nara. Ang punong naging saksi sa aming unang malalim na usapan sa gitna ng bagyo. Minsan, iniisip ko kung anong nangyari sa amin kung hindi ka dumating. Bulong ni Datu habang hinahawakan ng aking kamay. Baka hanggang na ngayon, nakatira pa rin kami sa isang bahay na puno ng yaman, pero walang kaluluwa. Tumingin ako sa kanya ng may pagmamahal. Dumating ako dahil kailangan ko ng trabaho, Datu. Pero nanatili ako dahil nahanap ko rito ang pamilyang hindi ko akalaing magkakaroon ako. Salamat, Hiraya, sabi niya, sabay halik sa aking mga kamay. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang pag-aari natin, kundi ang taong handang tumayo sa tabi mo kahit sa gitna ng pinakamalakas na ulan. Tumingin kami kay Mutya na masayang nakikipaglaro sa mga anak ng mga magsasaka sa garden. Doon ko napagtanto ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Ito ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat desisyon na protektahan ang isa't isa, at sa wagas na pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Dati, ang Hacienda Kalinaw ay isang pangalan lamang. Ngayon, ito na ang aming katotohanan. Isang tahanan kung saan ang bawat pintuan ay bukas, ang bawat puso ay ligtas, at ang pag-ibig ang siyang tanging batas. Wala nang lason, wala nang lihim, tanging ang liwanag ng araw na sumisikat sa aming bagong buhay.
Ang kwento ni Hiraya, Datu at Mucha ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo o apelyido. Ang pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo, protektahan ka, at mahalin ka ng walang kondisyon, lalo na sa mga sandaling pakiramdam mo ay mag-isa ka. Ang katapatan at kabutihan ng puso, gaano man ito kaliit sa mata ng mundo, ay may kapangyarihang gumuho ng pinakamatibay na pader ng kasamaan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa madamdamin at katuwa-tuwang paglalakbay na ito sa Hacienda Kalinaw. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Hiraya at Datu. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Babasahin po namin yan. Ano rin pong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Drama ba? Suspense? O mas marami pang kilig? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.